Samantala, nagsagutan sa social media ang mga opisyal ng Chinese Embassy at Philippine Coast Guard patungkol sa paglalayag kamakailan ng isang Chinese research vessel sa karagatang sakop ng Cagayan. Samantala, na-rescue naman ng US Navy ang 3 mangingisdang Pinoy na ilang araw nang na-stranded sa West Philippine Sea. Ang detalye mula kay Patrick De Jesus. Nakauwi na ang 3 mangingisdang Pinoy na sinagip ng crew ng US Naval Ship Cesar Chavez. Nakita sila noong Enero 1, 50 nautical miles mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Sakay ng kanilang nagkaaberya na bangka dahil sa engine trouble bunsod ng malakas na alon kung saan halos 4 na araw silang na-stranded. Kaagad na ipinagbigay alam sa mga opisyal sa Pilipinas ang lagay ng mga mangingisda matapos silang pansamantalang manatili sa USNS Cesar Chavez na nagsasagawa ng logistics and resupply missions bilang pagsuporta sa US 7th Fleet. Nitong Biyernes, nang inihatid sila pabalik sa Infanta, Pangasinan sa tulong naman ng Philippine Coast Guard na nagpasalamat sa mga tauhan ng USNS Cesar Chavez dahil sa kanilang ipinaabot na humanitarian assistance sa ating mga kababayan. Samantala, may naging buwelta si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa naging pahayag ng Chinese Embassy patungkol sa namonitor na Tansu Airhow Chinese Research Vessel sa karagatang sakop ng Cagayan Province. Inihalin tulad kasi ito ng Deputy Spokesperson ng Embahada ng China sa pagdaan sa pampublikong highway at hindi anya may tuturing na trespassing dahil bahagi ng international passage ang Luzon Strait. Sagot naman dito ni Tariela ang pag-deploy ng PCG ng isang Islander aircraft para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ay alinsunod sa UNCLOS at domestic laws ng Pilipinas para bantayan ang aktibidad ng naturang Chinese research vessel at igiit ang soberanya ng bansa sa loob ng ating exclusive economic zone. May tuturing din anya na hindi makatotohanan ang pagbanggit ng China sa UNCLOS dahil sila mismo ang lumalabag sa mga probisyon nito para angkinin ang buong South China Sea, habang hindi rin may kakaila ang pagsasagawa ng marine scientific research ng mga Chinese vessels kahit sa EEZ ng iba pang mga bansa. Sa pinakauling monitoring ng PCG noong December 31, lumayo na ng 291 nautical miles mula Isabela ang na-detect na Chinese research vessel. Pero bago nito, ay lumapit ito ng 19 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan at wala naging sagot sa radio challenges ng PCG. Binatikos naman ng ilang civic group ang tila pagsuporta ng ilan sa mga maling naratibo na ipinakakalat ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goitia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, ang paninindigan ngayon ng pamahalaan sa soberanya ng bansa ay may sapat na basehan. Anya, bahagi ng seryosong pamahala ang pagtutol sa mga maling impormasyon kung saan ang karapatan ng Pilipinas ay kinikilala ng kasaysayan at pandaigdigang batas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.